at hindi ito wiretap. Kumbaga sa ano, talagang alam naman nung kaibigan Hmm, ko na may CCTV kami sa bahay, loob at labas ng bahay. Kaya okey. alam niya na anumang ano 'no, galaw o ano man, eh, talagang maka-capture. Ito naman ano, kung ano 'no, handa ko itong ipakita at Okey. kung hinihiling ng taong bayan, eh, hindi ako mag-aatubili na ipakita. Puwede mo ba Yun po. ipakita dito, sir? Kasi, baka mag-ano, baka magkaroon ng, pag-aano sa inyo, eh. Baka magkaroon sa inyo ng, siyempre I'm worried of your life, okey? Kasi itong mga information na nakarating sa'kin, A1 talaga na marami talagang gustong umareglo sa'yo. So, sir, babasagin ka nila sa May 13. Hindi naman imposible 'yan, eh. Puwedeng mo bang sabihin dito or ipakita sa amin kahit konti lang, sir, kahit konti lang? Ah, sige po, para sa kapakanan ng taong bayan at ito po, ano ko 'no, Okey. eto po, ayan, antayin niyo po, ayan, Hindi ayan. ganito, pag ganito, Oh my God. tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, hindi ganito, pag ganito, tayo mamamagitan. Okay? Kasi nga yung mama, ulit, Ayan. Ito ah, po yung ano 'no, sandali po ibabalik natin ano, yung Okey. nangangamoy direktor, kumbaga itong kaibigan ko, Wow. parang pagka nag-materialize itong ano 'no, itong negotiation na ito ay maaari siyang maging direktor, sa isang government agency, Sir Sige sir, po, teka tuloy lang, teka opo. lang, Sige, teka lang, antalain muna kita. Sir, kayo po yan nakaupo Ako na po yung naka-stripe? nakaupo na naka-stripe na blue na walang buhok. At Okey. ito po yung naka-blurred, ito po yung aking, kaibigan na dati kong kasamahan sa trabaho, So, sa PIDEA. ayan. So yan po yang ano na yan, yan yung kaibigan mo na naka-blurred na yan tapos ikaw. Opo, So ito yung dating taga PIDEA. so tinitignan ko po kasi, sir, yung date, that is May 1, May 10 1 po, May oh, 1 10:30. tapos 10:32 AM, yan Okey, 10:32 umaga 10:32. umaga po yan. Ayan, puwede niyo po i-play uli? Opo, ito po. hindi ganito, pag ganito, tayo mamamagitan. Sandali lang po 'no, Okay? ito po yung kausap niya na dun sa video call, yung taong inutusan para tawagan siya, para ihatid sa'kin yung mensahe. Ito po, tuloy po Okey. natin 'to. Kasi nga yung mama, ulit, ha? Hindi, ganito, pakinggan mo muna kuya. Ganito kuya, nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, masalimuot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Puwede niyo po i-stop Huwag kang muna? Opo, sige po, ito po, opo, ano natin. Okey, sir. So diyan sa ano na 'yan, okey, ang sinasabi nitong yung naka-green, sabi niya, "Kuyang, nag-aaway ang Duterte at Sige Marcos." po, ibabalik ko po 'no, Okey. ibabalik ko po, yan. Sabi ko, Ito kuya, po, yan, sige po. masalimuot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okey, stop niyo nga Ayan. po. Okay? Totoo naman po Huwag na kang sinabi niya sa akin 'yan nung pumutok itong ano 'no, na ano 'no, yung pagkakalabas nung pre-ops dun sa vlog ninyo na ano po 'no, na sabi ko nga, sumulat na ako kay Jan Lasso 'no, nag-ano kaming ano, sabi niya, "Wag ka ng umano diyan kasi ano 'yan, ano." Kaya ang sa akin naman kasi, gusto kong ano 'no, wala akong kinalaman. Kaya ako Yes. sumulat kay General Lasso para, patunayan na ano, magkaroon ng investigasyon sa ano, PIDEA na wala akong kinalaman diyan na ano. Kasi My God. talagang nagulat din ako kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, tinatanong niyo ako na meron ka bang galit, sa totoo lang, nagagalit talaga ako sa inyo na Opo, ano 'no, sorry. dahil nga sabi ko illegal ito, hindi ano, yung mga nasa likod na nagpadala sa inyo niyan, hindi man lang nila inisip na kasi tingnan niyo, sa halip na nagbistula akong suspek,
Wala ako suspect sa Senado. Investigador lang ako. Sir, wala akong ano dito eh. Alam mo, habang piniplay mo yan, talagang nakakagimbal. Dahil yan mismo yung sinabi mo doon sa Senate hearing na yung sinasabi mo na parang wag nag-awayan ng Duterte at Marcos. Accurate po talaga yung statement ninyo. At hindi naman po siguro AI yung pinapakita nyo, sir, kasi kayo yan, walang buhok. Sorry po. Opo, yan po. And, tuloy po pa ho natin, Tuloy Okay. po natin. Kaya nga ganito, Padre. Hindi. So, pwede mo i-stop? Opo. Kasi eto po yun, kung mapapansin nyo, sa una, parang ang dating, tinawagan itong kaibigan ko, hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, parang ang dating, parang tutulungan ako na pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun na yung sinasabi na papatayin ako, ganun eh. Tapos, yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa, pumapasok na na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa video call, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar, at yun nga ang tinawagan din na ang kumausap doon sa kay James Kumar, yung Lam o yung Lisa. Kaya tingnan niyo yung nung una, parang nagpapanggap lang na tutulungan ako, pero yung pala, later on, parang meron na silang pag-uusap. Meron na silang, ganun eh. Parang ganun sir, sir, bago mo i-play parang yung video. pre-plan ito eh. Parang pre-plan itong na to, Kasi, yung dumating sa bahay, kasi ito yung may interview ako nito kay Attorney Roque, sa Grabe. yun yung Sir, tuloy po natin kung may tanong pa po ba sir, kayo? wag mo muna tuloy, sir, ganito. Ang question ko, sir, muna, grabe, kinakabahan po ako habang nanonood ako, yung nakalagay, sumunod lang siya kung anong sasabihin sa kanya. 'Di ba? Sumunod lang siya. Ikaw to, 'di ba? Opo, ako po yun. Sumunod lang. Kung ano man, ang instruction lang, parang sumunod ka lang na parang sabi ko, bakit talagang ganun ka, yung kumbaga sa may command eh. Parang ito yung gusto nilang gawin sa akin na wag na lang ako kung ano sasabihin nila, tumahimik ka, umupo ka, ganyan. Ganun na lang ang mangyayari. Kasi, kaya nga sabi ko nga, ano ba to? Akala ko ba sinasabi nila hindi totoo yung dokumento? Akala ko ba sinasabi nila ganito? Akala ko ba sinasabi nila criminal ako? At may ganito. Yes, yun nga po eh. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay umimbento ka lang, bakit may mga forces o may mga taong pumunta sa'yo para, ito na nga, napapanood namin, sir, na iba-bribe ka. Sir, pwede i-play nyo na po? Para, sige po. Sige po. Ayan. Po. Yung kuya, Padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga. Ibig sabihin, Padre, sir, ayan. Ayan, sir. Ano yan? Opo. Okay. Pwede niyo po ibalik. Pwede niyo po ibalik. Balik natin, yung binanggit na sila na, okay. kasi nga, ang lumalabas dito, may previous conversation na sila. May previous conversation na sila na yung kasi kaya nga sinasabi na wag kang magbabanggit ng pangalan. Kaya nga sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siya humawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman, si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin,
alam mo naman si Lam, ibig sabihin hindi basta-basta, no? Kumbaga sa ano, pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Yun Wow. po yun. So, okay. So, tuloy na po natin. Opo. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon, kaya nga, ibig sabihin, Padre, Padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Huwag daw po Sinasabi sila. ko, ang sinasabi ko, sila. Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Hindi ko papanggitin kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong papanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba? I-play, ay, ano mo nga po yan? I-stop nyo nga po yan. Opo, babalik ko po. Sige po. Ano. Sir, ang sabi po dyan yan, ang gagawin daw sa inyo ay papatahimikin kayo. Opo, Papatayin daw kayo. Yung po muna, papatahimikin. Yung gusto nila, parang yung negotiation na ito, na ang purpose is patahimikin ako, wag ako magsalita. Kumbaga sa ano, no? Hindi na ako mag-testify o ano, yun naman po yun eh. So, yun po yun. So, capture, ano? Sige, play nyo nga po ulit. Sige po, opo. Pangalan yung sinasabi mo, wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Kasi, di ba? Hindi, matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama. Ayun. Papatayin. Stop nyo nga po. Opo. Okay. So, ayan, sabi niya, naririnig niyo po yan, nasa side kayo, tahimik lang kayo, di ba? Pare, sabi, papatayin yan. Oh my God. Ano po yung nakakangilabot, ano? Ano po yung naramdaman nyo dyan, sir? Na narinig ninyo dun sa kabilang line na pare, papatayin yan. Alam nyo, ito yung resulta lang ng pagtupad. Actually, nakakaiyak po. Naiiyak, emotional po ako. Grabe. Ito napakatagal na no? Matapos akong matanggal at ito pa yung sukli doon sa aking mga ginawa noong araw na ito yung sinasabi ng mga dati kong kasamahan na hindi totoo raw na ganito, pero ito yung pinuntahan ako para i-negotiate, para tumahimik na lang dahil nga ito may papatayin nga ako pagka hindi ako Kaya nakita ko yung yung pattern Pinatatahimik ako dito sa negotiation na ito at yung nandiyan naman na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuyang, yung naka-green doon sa kausap niya sa At yung hindi nag-materialize, kaya nga ang naging plan B sa aking paniniwala ay yung ginawa sa akin sa Senado na inatake yung aking pagkatao. Talagang tinatag nila ako doon sa para durugin yung aking pagkatao para hindi na ako makapagsalita, para mawala ako sa focus, para kumbaga sa ma-disorient, ma-disorganize yung ang aking thought pattern. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi naging consistent and congruent ako doon sa issue na subject ng Senate investigation. Ito yung sandali lang po. Opo. Hindi po kayo natakot nung narinig niyo sa other line, yung naka-video call nitong naka-green, na yun, pare, papatayin yan? Alam niyo, normal po bilang tao napaka-ipokrito ko naman po kung di ako nakakaramdam ng anumang pangamba. Pero sa kabilang banda, dahil nga nagtrabaho lang po ako wala po akong naisip na kasalanan ko doon sa
sa ano no, sa Pangulo ng Pilipinas na si Opo. ano no, Bongbong Marcos. Kasi trabaho lang po eh. Kung ano man yung aking nalaman sa pamamagitan ng confidential informant, doon lang po eh. At wala naman akong sinabi na siya ano no, na siya ganito o ganyan. Doon lang po, doon sa sinasabi lang, doon sa naka-record na ano no, na itipa ko noon. Doon lamang po eh. Wala nang iba. Grabe. Hindi Grabe, naman po sir. ako lumalabas doon eh. So, grabe. So, dito mo talaga makikita yung pagiging mafia, sabi ng mga naka-comment. Pwede niyo po ituloy, sir? Opo, sige po. Yan po. Hindi. Matulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, Grabe. Sir, pwede niyo po itigil? Opo. Ganun na muna. Yan. Okay. Yan. Sir, grabe yung sinabi na alam mo pare, papatayin yan. Pwedeng may sakit sa puso. You know? At Pwede nga raw parang mamatay ako sa sakit ng puso o kaya mabangga o ano man. Ano? Kunyari. Dahil marami na raw pinapatay ngayon na hindi na binabaril. Yun nga, oo, ang sabi. Ano. My God. Sige sir, i-play nyo na po. Sige, ganun na muna. Para nasa Cavite ka. Pati, ano nga, pipintas ka. Yun. O, sandali lang po. Ano ko po, hinto ko muna, no? So, Okay. yung una, parang tulungan natin, ano niya, di ba? Pero, eto, lumalabas na, kagabi pa, kinausap na siya ni James Kumar. Oo nga, no? Yeah, ngayon ko lang na-realize yun, Di ba, kagabi? Tama po, no? Buti. Ay, ano ba to? Sabi ko, tapos yun sa kanya rin nadudulas din eh. Nadudulas eh, na kagabi, kausap na siya ni James Kumar. Sige po, ano po natin? Yes, sir. Pakipatuloy. Sige po. Pati, ano nga, pipintas ka. Ibig sabihin, para kilala ko lang. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, KJ. Pwede niyo po ibalikan yung udulo? Sige po. Eto po. Kilala ko lang. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, KJ. Opo. Sige po. Ganito. Tayo mga magitan. Okay? Kasi nga yung mama, ulit. Ganito. Pakinggan mo muna, kuya. Ganito, kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang Kaya nga ganito, Padre. Hindi. Yung kuya, Padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, Padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, Padre. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya nga. Ibig sabihin, Padre, Padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya
sa kanya yun, padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Eh, siyempre ako, itutulay ko. Hindi ko babanggitin kung sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba? Hindi. Matulungan natin, padre. Kasi siyempre yung mama, sige, padre. Ganun na muna. Para nasa Cavite ka. Padre, ano lang, keep in touch ha? Keep in touch. Ibig sabihin, hindi, para kilala ko lang. Ibig sabihin na tumawag si Lam pala, kay James. An explosive video, sir. Oh my God, hindi makahinga yung mga taong nanonood. Alam nyo, kahit ako, parang naano ko. No? Nakakaiyak. I mean, ito yung inabot ko, no? Ito yung resulta, no? Nung ginawa kong trabaho noong 2012 na makalipas ang mahigit isang dekada. Ito, no? Yung sa halip na tulungan ako ng gobyerno, sila pa yung mistulang umuusig sa akin na ang ano ko, no? Bakit ako pinupuntirya? Bakit itong mga sa halip na bakit ako pinupuntirya ng mga mambabatas na kasi kung gusto nilang malaman yung katotohanan, ito yung madali lang naman sa investigation makakapag-elicit ka ng information tungkol dito. Bakit may ganito? Bakit merong papatayin ako? Bakit ganito na patahimikin ako? Bakit Ngayon, inaantay yung kasagutan. Nagkaroon nga kami ng mga series of conversation na gusto raw ako makausap nung James Kumar at sa labas daw. Pero sabi ko daw nakikipag-usap sa labas at sabi ko dito lang sa bahay. So, allegedly pinarating at yung ang sabi nga baka raw tad-tad na CCTV yung bahay. Kumbaga sa talagang meron din silang mga pinag-iingatan na for security reasons na baka nga naman sila mapicturan o man, yung totoo naman, may CCTV naman dito sa bahay. Siguro, ang palagay ko, kinasing nila itong lugar ko, nakita nga may mga CCTV, at kaya siguro nagkaroon na ng failure yung negotiation. Sir, nakakapanglumo, okay? Nakakapanglumo, nakakagalit, nakakaiyak, dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas, na alam ni Glenn Chong, alam nating lahat na siya nagpapatakbo ng Pilipinas, ay nag-uutos, ayon dyan sa video napanood namin sa iyo, na aaregluhin ka, ibabribe ka. Kaya nga, yung mga nanonood ngayon na mga Pilipino na inaakusahan ka, na gawa-gawa lang, o kung yung sinasabi ng ng PIDEA na tinatanggi nila na AI daw ito, at ang sinasabi ni Marcos Jr. at ni Jinggoy muna na ginawa-gawa mo lang, sinasabi ni Marcos Jr. na ikaw ay parang jukebox na paghulugan kung anong kakanta. Ngayong moment na ito, ipinakita mo sa buong mundo, sa taong bayan, na ang iyong buhay ay nasa peligro dahil mismo ang Marcos administration, si Marcos Jr., although hindi nabanggit ang pangalan niya, si Lisa Marcos ang mag-uutos na pwede kang ipapatay, ipagurgur kung ikaw ay hindi papayag na pag-areglo. Kung walang saysay ang sinabi mo, kung ito ay AI, bakit nag-effort yan? Yun po ba yung mga taong yan? Mga nasa gobyerno pa rin, yung mga taong, yung dalawang yon? Sa pagkakaalam ko po, yung
kaibigan ko, dati siyang nasa PIDEA, ngayon nasa ibang government agency siya. Tapos yung isa nasa huling pagkakaalam ko ay nandun sa legal division ng National Police Commission. Yung kapatid po nun, ahente ng PIDEA. Hindi ko lang alam kung andun pa. Mga kababayan, wala pong magre-risk ng kanilang career. Kung ahente siya ng PIDEA, nasa legal, whatever, walang magre-risk na tao sa kanyang karera na pumunta sa inyo para magkaroon ng conversation na ganito kung walang weight o walang saysay o AI o gawa-gawa ang iyong testimonya sa Senado. Di ba, sir? Yung nga po Kaya nga ang hindi mangyayari ito kung yung mga taong nabanggit dun sa mga revelation ng confidential informant na laman nung mga dokumentong ipinalabas ninyo. Kung hindi sila apektado, wala pong pupunta sa bahay. Wala pong mensahero na maghahatid ng mensahe patungo sa akin. Dahil yung mensahe na yon, nandun po yung yung purpose na patahimikin ako, na nandun din po yung pahiwatig na ako ay papatayin. Nandun po Kaya nandun din po yung paraan na kung ano yung gusto nila, na yung patahimikin, na sumunod ako. Ganun po sumunod ako doon sa sasabihin o doon sa instruction. Kaya nga ito po yung na isang malaking katanungan din sa akin kung hindi pala kapanipaniwala itong mga dokumentong mga naglabasan at yung mga nilalaman ng mga dokumento, bakit may ganito? Bakit merong papatayin? Bakit merong patatahimikin? Bakit merong pasusunurin? Yun po yung Kaya nga sabi ko nga doon sa aking kasamaan sa trabaho nung yung nagkaroon ng series of conversation, sabi ko nga kung ano raw ang gusto ko bago nga yung May 7 na hearing. Marami pa to. Itong video na ito, hindi lang ito. Marami pa yan. Meron pang mga ibang video. Pero yung naging kasi sa conversation na namin sa telepono. Okay. Pero ito yung pinakita mo, ito yung pinaka-importante na kailangan marinig ng taong bayan na binanggit si Lisa at si Kumar. Opo, ito po yung pinaka-importante na talagang may mga binanggit na pangalan at ano yung purpose at ano yung pinagagawa at ano yung mga klase ng pagbabanta o pahiwatig na pagbabanta. Malinaw na talagang papatayin yan na ako nga yung tinutukoy. Sabi ko, bakit ako papatayin? Ako yung nagtrabaho lang. Hindi ko naman sinabi sa kanila na mag-cocaine sila. Hindi ko naman sinabi. Kumbaga kung ano yung nakita ko na naging motivation ko, nakita kong litrato, yun lamang po yung naging motivation ko, kaya ko po tinipa, kaya ko po tinanggap itong confidential informant. Wala po akong masamang tinapay sa kanila, wala akong pakialam sa kanila.